So let us bow our head and feel the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, O Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito po, bali ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Espiritu Santo. Basahin ko po. Ang mga kaloob at bunga ng Espiritu Santo ay mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano at ang mga ito ay matatagpuan parehong Biblia at Katisismo ng Simbahang Katoliko. Mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob ng Espiritu Santo ay ang mga biyayang ipinagkakaloob sa mga nananampalataya upang sila'y lumago sa kabanalan at maging mabisa sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ayon sa Katisismo ng Simbahang Katolika, mayroon 7 pangunahing kaloob. Karunungan. Ito ay ang kakayahang makita ang bagay mula sa pananaw ng Diyos at pahalagahan ang mga bagay na makalangit kaysa makamundong bagay. Katisismo. Ang kaloob ng karunungang tumutulong sa atin upang makita ang lahat ng bigay mula sa pananaw ng Diyos, pahalagahan sila ayon sa kanilang tunay na halaga. Ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang mabubuting kaalaman ay galing sa lahat at sumusunod sa kanyang utos. So sa akin po, yung pagkakaintindi ko po sa una, yung karunungan. So unang-una, nagpapasalamat po kami, nakasama kami sa grupo na ito, na nakikita ko na nagsisimula na po ako at at my age, parang feeling ko po sobrang late na naintindihan ko na kahit papaano kung ano ang ginagawa ng Espiritu Santo para sa akin na habang sinasabi ko siya, nagkakaroon ng direksyon ang bawat pagkilos ko sa aming pamumuhay ngayong panahon. So nagpapasalamat po ako talaga sa nagbitbit sa amin dito, which is si Bishop Lito po. Pangalawa, unawa. Ito ang kaloob na nagbibigay malalim sa pangunawa ng mga misteryo ng pananampalataya. Sa katisismo, ang kaloob ng unawa na nagbibigay ng pananaw sa ating puso na tinutulungan tayong maintindihan ang mga hiwaga ng pananampalataya. Sa Biblia, nang matapos niyang buhaying muli si Jesus, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng nasa kasulatan tungkol sa kanya. So yun naman po, sa akin naman po, so yun, yung faith, nadagdagan po talaga. So although dati, sobrang feeling ko, pag nagsisimba lang talaga, tapos, yun, mabuting tao ka, syempre po, isa rin yun. So parang feeling ko dapat pala, nung naka-attend po ko ng Bible study na to, na lagi ko siyang sinishare sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, na baka gusto nyo mag-join, kasi sandali lang naman yon. Parang hindi ko sinasabing matagal, kasi pag matagal, alam na natin na kapag kayong mga tao, pag sinabi matagal, nakakalamit yan, ganon. So parang ako, sa akin pong pananaw, lagi mo lang sasabihin na strengthen my faith, deepen my faith. So parang, yun po talaga yung isa sa mga nakikita kong pagkakaunawa ko na natulungan talaga ako ng Bible study na to at naintindihan ko kung ano ang nagagawa ng Espiritu Santo sa aming buhay. Payo o counsel. Ito ang kaloob ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng tamang discernment
sa paggawa ng mga desisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Katisismo, ang kaloob ng payo ay nagbibigay ng tamang discernment upang sundin ang kalooban ng Diyos. Ipinapaalam ko sa iyo, O Panginoon, sa liwanag ng iyong salita. So yun po, 'di ba, yung mga desisyon. So parang habang pag umaga pa lang, magpe-pray na po agad ako. Pagising ko, talagang kahit sobrang tight yung schedule, sabi ko kailangan magpe-pray muna bago ang lahat. So parang napapakinggan ko palagi na dapat kahit anong gagawin mo, magdadasal ka muna. So lahat sinasabi ko talaga kahit paulit-ulit, laging kinakanta yung Holy Spirit, tapos lagi kong sinasabi lahat ng desisyon, Panginoon, tulungan mo ko. Sana wag ako magagalit kasi noong unang panahon, lagi po talaga ako nagagalit, parang lahat ng bagay, ikinagagalit ko kahit wala namang, kahit na maliliit na bagay. So ngayon po, pagka nagagalit ako, mapipikit lang ako, mag-inhale, exhale, tapos sa tawag sa Panginoon. So para sa lahat ng mga bagay, magabayan niya po ako. Katapangan. Ito ang kaloob na nagbibigay ng lakas ng loob upang magtiis, manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Katisismo. Ang kaloob ng katapangan na nagpapatibay sa atin manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Sa Biblia, maging matatag kayo, magpakatapang loob lahat ng kayong umaasa sa Panginoon. So pag lagi natin siyang inaasahan, tapos lagi natin tinatawag yung Holy Spirit, lagi pong sinasabi na kahit po ako ngayon na experience ko sa mga may sakit ngayon na lumalapit sa amin, talagang as in, napaka sinasabi ko sa sarili ko, sobrang blessed kami kasi may pera ka, tapos mapupunta lang lahat sa ospital kasi may sakit ka. So, tapos nakahiga ka. So, para ngayon, sobrang blessed talaga kasi alam ko naman na darating din kami sa ganong sitwasyon. Pero ngayon, so parang kada salita ko talaga, do hindi naman ako ganun ka-knowledgeable pagdating sa Biblia, pagdating sa mga bagay-bagay na tungkol sa Panginoon. Pero nasi-share ko siya, nagkakaroon ako ng tapang. Lagi kong sinasabi sa kanila, nagpunta po kami kahapon sa uncle ko na may sakit. Operahan po siya on Friday. Meron po siyang meron po siyang cyst sa breast. Stroke po siya. So medyo napaka-komplikado ng sitwasyon. Pero napakatapang ko po, nasabi ko po kahit ganito lang yung age ko, yung uncle ko po is 72 years old. Natapangan po ako, talaga nagpag-guide ako sa Holy Spirit. Sabi ko, tulungan mo po ako na masabi ko yung tungkol sa Holy Spirit. Lagi po nilang dadasalin, lagi po silang may rosaryo. Though sobrang madasalin po sila. Pero sinasabi ko pa rin po na ganito po kami, ganito po kami. Hindi po kami perpekto pero sinusubukan po namin mapunta sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong Bible study. Kaalaman. Ito ang kaloob na nagbibigay ng kakayahan, maunawaan ang kahalagahan ng bagay na may liwanag sa Diyos. Katisismo. Ang kaloob ng kaalaman ay tumutulong sa atin makita ang halaga ng bagay ng liwanag ng Diyos. Ang karunungan ng Panginoon ay mula sa kalaman ng banal. Kawikaan Siyam 9:10. So yun po. So parang yun nga, kung laging may ganito, kahit po hindi kami nakaka-attend, afterwards po talagang pinapakinggan ko po talaga yung nung last Wednesday, for example, hindi kami naka-attend. Pero alam po ni God, pinakinggan ko po talaga yung topic nyo that day. So parang kulang din yung buhay namin na pag wala kami ng Wednesday at saka Saturday. So parang talagang as in kasama na siya sa menu ng buhay namin yung pagkaka-join namin sa Bible study na ito. So sobrang salamat po sa kaalaman na ibinibigay ng bawat isa sa Bible study na ito. Pang-anim, pagpapakumbaba sa Diyos. Ito ang kaloob na nagbibigay sa atin ng banal na takot at paggalang sa Diyos at masigasig na demosyon sa Kanya. Katisismo, ang kaloob, ang pagpapakumbaba sa Diyos ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng banal na takot at respeto sa Diyos. Sa Biblia, mapalad ang mga may pusong dalisay sapagkat makikita nila ang Diyos. So yun, yun, yung palang very humble in every way talaga. So parang dati po, parang nahiya po talaga ako sa Panginoon kasi ang yabang-yabang ko po talaga, sobra. Yang hiya po talaga ako sa Panginoon nung
nung napasali po ako dito talagang as in, ultimo siguro yung basurero, gusto ko na siya maging friend kasi anak siya ng Diyos. So parang nahiya talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, sorry God, ang yabang-yabang ko talaga. Parang feeling ko wala nang ending. So parang ngayon na-realize ko na parang small person, kung sino man yan, kailangan talaga very humble in all walks of life. So parang kahit sa mga anak ko nagagalit na ako pero tinatry ko pa rin maging humble, maging mapagpasensya sa kanila in every little way of my life. 7, takot sa Diyos, fear of the Lord. Ito ang kaloob na nagbibigay sa atin ng paggalang, takot sa kasalanan at hangarin huwag magkasala. Katisismo. Ang kaloob ng takot sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng tamang respeto at paggalang sa Diyos. Sa Biblia, ang takot sa mga Panginoon ay simula ng karunungan. Yun, sobra po talaga. Sobrang thankful talaga sa Holy Spirit talaga kasi yun po talaga yung nagpinaka the best na nangyari kasi po, yun may takot na talagang na in a way na matatakot ka na gumawa ng kasalanan. Hindi yung dati parang nahiya po ako mag-share pagdating sa mga salita ng Diyos. Parang, uy, bakit ano to, nagbago na to ng reliyon? Siguro, born again na to. So, lagi ko pong ina-explain when I talk to somebody na hindi ako nagbago ng reliyon. I just want to share what is being ano yun na-imply sa amin ng pag-attend ng Bible study. Pero, kasi parang pag naging makajos ka na, tapos nag-share ka na ng mga words of God, tapos may ina-explain kasi na parang born again na siguro si Karina, ganito, ganyan. So parang sobrang laki po talaga ng nangyari na pagkakaiba. O, sa mga kapatid ko, lagi nilang sinasabi na parang nagbago na ako ng reliyon. Hindi, sabi ko hindi talaga. Same pa rin, katoliko pa rin ako. Pero mas naliwanagan talaga ng sobra. So kahit alam ko grade 1 pa lang siguro ako, o baka kinder pa lang ako pagka ano pag ginradan ako ni Bishop Joe, tsaka ni Bishop dito, baka grade 1 pa lang ako. Kasi yun ang feeling ko, grade 1 pa lang ako, kaya sabi daw, when you listen to somebody's talking, you have to empty your cup. So ako po yun, so kada mag-listen po ako sa mga talks nyo, ine-empty ko yung cup ko kasi wala po talaga akong knowledge na ganon, na sobra po talaga na kailangan lagi mong tatawagin talaga yung Holy Spirit in every walks of your life. Ang mga bunga ng Espiritu Santo. Ang bunga ng Espiritu Santo, ang mga mabubuting katangian, resulta ng pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay isang Kristiyano ayon sa Biblia at sa Katisismo. Ang mga bunga ng Espiritu Santo ay matatagpuan sa Galatia 5:22 to 23. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabaitan, kabutihan, kabanalan, kaamuan, pagtitimpi. Sa Biblia, ngunit bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabaitan, kabutihan, kabanalan, kaamuan, at pagtitimpi. Galatia 5:22 to 23. Katisismo, ang mga bunga ng Espiritu Santo ay ang mga perfection, hinuhubog ng Espiritu Santo sa atin bilang unang biyaya ng buhay na walang hanggan. Ang mga kaloob at bunga ng Espiritu Santo ay nagpapakita ng paraan tayo ay ginagabayan ng Espiritu sa ating buhay espiritual at kung paano tayo dapat magpakita ng kabanalan araw-araw na pamumuhay. So yun po, talagang nakita ko po yung lahat ng mga yon. So sabi ko, oy, thank you God. Talagang may takot na ako talaga kay Lord. Tapos parang siguro yung faith na binigay niya sa akin, kung may level 10, siguro sana nasa level 4 na ako or level 5 kasi hindi ko alam kung ano na yung faith na gain ko sa pag-attend, sa pag-unawa, sa linggo-linggong pagsimba. So sana salamat talaga, salamat. Ito po ay binigay sa akin ni Bishop Lito. Maraming salamat po, Bishop Lito. So, binasa ko siya. Siguro medyo natagalan po talaga. Siguro araw-araw talagang sabi ko, kailangan maunawaan ko to bago ko siya i-share. Though mahaba po yung binigay ni Bishop Lito, pero sinamarize ko na lang in my own little way. So, yun po. At maraming maraming salamat, Espiritu Santo. Talagang I raise my hand to God na eto, so lagi po nating
So pag nandun po tayo sa siyam na yon, so parang feeling ko po, sa akin po, talagang yun yung summary. Kapag ka tinatawag mo yung Holy Spirit, kapag ka sinasabuhay mo siya, andun yung 9. So nafe-feel ko po siya. Siguro sana nandun na ako sa level 5 ng faith ko kay God at kay Holy Spirit. Yun lang po. Maraming salamat po. Praise Jesus, ha? Thank you, thank you. Praise Jesus, ha? Thank you po. Oo. Praise Jesus, thank you. Siguro po mag-share tayo mga ilang minutes sa bawat isa. Siguro umpisahan ko. Una, nakapasalamat ako, no? Dahil yung ating Bible study sharing ngayon Tagalog, no? Matagal ko na sinasabi rin yan kay Bishop Lito na dalas-dalasan natin na Tagalog ang pagbibigay ng ating mga Bible sharing, no? Of course, hindi ko nagagawa dahil lahat ng mga notes ko nasa English eh. Although sa mga ibang yung mga YouTube channel, may mga ilang bagay na sa Tagalog ko ginawa, no? Kaya maraming salamat Sister Karina. Siguro kahit nasa mga susunod, no, kung maibigay natin sa Tagalog, no? Dahil marami po sa ating nanonood nakikinig ay mas maunawaan kung Tagalog. Oo, mas maunawaan nila, no? Kaya ito isang biyaya ng Panginoon na nagsalita sa atin na sa inyong pagpapahayag, gamitin nyo yung Tagalog na lingwahe natin, no? Natutuwa ako. Minsan nga nabanggit ko kay Bishop Lito kung naalala niya na ipaskil sa simbahan yung mga gifts of the Holy Spirit. Kasi yung biyaya ng Espiritu Santo, kung mapansin nyo, hindi gaano nabibigay ng diin sa mga sermon. No? Ako bala ko personal na sa mga talks ko sa ibang communities na lagi kong hahapyawin tong gifts of the Holy Spirit. Kasi habang tinatalakay po yung gifts of the Holy Spirit, ito po ay nagli-lead sa pagpapakilala kung sino ang Espiritu Santo. No? Halimbawa sa charismatic renewal, minsan nabibigyan din yung charismatic gifts. Hindi not so much about the gift of the person of the Holy Spirit. No? Kasi the Holy Spirit is God, no? Sa ating faith na ating binabanggit sa linggo-linggo, sa English I believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son. No? Together, He is worshipped and glorified. No? Diyos Espiritu Santo, no? Siya po ang pag-ibig ng Ama sa anak at yung anak sa Ama. Kaya pag may Espiritu Santo po, ang kumikilos sa buhay natin, tayo ay nagiging mapagmahal. Kasi po ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, ay the love of the Father and the Son. No? Kaya mapapansin po nyo talaga kung kumikilos ang Espiritu Santo, kung tayo po ay mapagmahal. Yung karanasan si Sister Karina, no? Munti ko na banggit Saint Karina, no? Pareho din ni Saint Francis of Assisi. Gusto maging kaibigan lahat, pati mga may lepers, kaibigan niya. Ng basurero, kahit totoo po yan. Nagkakaroon tayo ng ganung compassion, kindness sa mga taong sa unang pananaw parang mahirap mahalin. Lalo yung mga dungis-dungis, mga may siraulo, yung mga homeless, makita mo, no? Pero pag meron kang Espiritu Santo, minamahal mo sila sa pamagitan na tuwing makita mo sila, pinapanalangin mo. Maganda yung style and sharing ni Sister Karina, no? Word of God, the gifts, tapos yung catechism of the Catholic Church, yung po yung teaching of the Church, tapos yung experience niya, no? Kasi po yung pagkapahayag po, evangelization, nakukuha po ng tao usually sa ating karanasan. Mukhang naiba na si Sister Karina.
Mukhang nag-born again na to, kung ano relihiyon na, no? Oh, nakita yung pagbabago. Tinatanong ko lagi sa mga retreatants ko, kayo ba yung nagsasalamin araw-araw? Ako hindi eh. Dahil una, wala akong problema sa buko, no? Hindi na kailangan suklayin, no? Tapos yung mukha ko, wala na. Maligo lang ako, maghilamos, okay na yan. Kaya bihira ako magsalamin. Pero yung mga retreatants ko, araw-araw nagsasalamin. Sabi ko, napansin nyo sa salamin nyo. Diba nakikita nyo kung meron kayong growth sa inyong sarili sa physical? Kung medyo tumanda, may peklat, o may tagyawat, napapansin nyo yan eh. Napapansin nyo. Ganon din po sa ating salita ng Diyos. Napapansin din nyo ba na kayo ay nagbabago sa inyong ugnayan sa salita ng Diyos? No? Nagkakaroon po na pagbabago sa ating sarili, no? O sa isang sa isang analogy ni Archbishop Fulton Sheen na magiging saint, parang X-ray. Yung X-ray po, hindi nyo po nakikita yan pero may epekto ang X-ray. Kaya hindi pwedeng minuto i-X-ray ka. Liliit kang mamatay ka, no? Kahit hindi mo nakita X-ray. Ganon din po yung nag-expose tayo sa Word of God o sa Blessed Sacrament o sa pagtanggap ng sa mga sakramento. Para pong X-ray yan. Nababago tayo. Unti-unti. No? Kaya ayun po ang nangyayari, no? Kaya yung method na ginamit ni Sister Karina ayan po yung method ng Catholic, no? The Bible, the Word of God. Pangalawa, yung teaching ng church nung Luke 10 verse 16, nung sinabi ni Jesus sa mga apostles, "He who listens to you listens to me. He who despises you or he who rejects you rejects me. And he who rejects me rejects the one who sent me." Kaya ang teaching ng church na binigyan diin dito ni Sister Karina, yung katekismo ng Katolikong simbahan, ayan po ang nagbibigay ng tamang interpretasyon sa Biblia. Kaya yung mga tanong ng mga ibang sekta, nakikita ba yan sa Biblia? Alam niyo po sinasagot ko, yung tanong mo mali o kulang. Dapat ang tanong mo, nasa Biblia ba yan? Nasa tradition ng church? O nasa turo ng simbahan? So kulang ang tanong nila. Kasi ang Biblia, tatlo ang pamantayan. Yung Bible na alam natin. Pangalawang tradition, 2 Thessalonians 2:15. At marami pang mga bersikulo, no? 2 Thessalonians 2:15, sinasabi doon na hina-hand over ni St. Paul ang tradition ng church. Kaya nabibigla sila. Sasabihin ko sa kanila, yung tanong nyo ay mali o kulang. Kasi kung wala sa Biblia, nasa tradition ng church yan. Kung wala sa tradition ng church, nasa official teaching ng church. Kasi ayan po ang tatlong pamantayan ng Biblia. Kaya ang tanong nyo, nasa Biblia ba yan, ay kulang at minsan mali. Kasi akala nyo, pag wala sa Biblia, mali na. Bakit? Tanong ko, nasa Biblia ba kung ilan ang dapat ang libro ng New Testament? Yung table of contents, wala po sa Bible yan. Ang naglagay niya, simbahan. Basahin mo, Old Testament at New Testament, wala nakalagay. Ito yung mga inspired. Ito yung mga revealed. Wala po yan. Wala po yan. Ang simbahan ang naglagay ng table of contents. Isang pananaw po yan, no? Pangalawa, sinabi ni St. Paul, "It is better to give than to receive," sabi ni Jesus. Hanapin mo gospel, wala sinabi si Jesus dyan. Nakalagay sa Acts of the Apostles, sinabi ni St. Paul, sinabi niya, as the Lord said, as our Lord Jesus said, "It is better to give than to receive." Hanapin mo ang gospel, wala sinabi si Jesus nun. Saan kinuha ni St. Paul yun? Gawa-gawa ba niya yun? Hindi. Sa tradition. Narinig ng mga ibang apostoles, may sinabi si Jesus dyan pero hindi na-record sa gospel. Kaya nga sabi ni St. John, kung ito ay susulat, kulang ang buong mundo para isulat ang kababalaghan, milagro, ang kagandahan, ang kabutihan ni Jesus. Ayun po yung tradition. No, kaya pag may matinatanong kayo, nasa Biblia ba yan? Sabi niya, kulang yung tanong mo. Dapat nasa Biblia ba yan? Nasa church tradition? O nasa turo ng simbahan? Kaya maganda po yung approach nyo, no? At sinamahan nyo pa ng
personal experience. No, sinabi nga ni Sister Karina, sige, iklian ko lang, marami ako pwede masabi, no? Pero wala tayong time eh. Pwede mag-share yung iba, no? Pag busy siya, no? Sa umaga pa lahat sinasabi niya kay Lord eh. Ay, hindi po sinabi ni Saint Francis de Sales. Pag masyado akong busy, kulang ang 30 minutes, 1 hour ako nagdadasal. Kung masyado siyang busy, dadagdagan niya yung panalangin niya tsaka exposure niya sa Blessed Sacrament. No, hinahanap-hanap mo na si Lord, no? Ayun po yung gifts of the Holy Spirit nakuha natin sa ating kumpil. Alam niyo po sa Katoliko hindi ka nabibigyan yung sakramento ng kumpil, no? Tinry ko minsan yan sa San Martin de Porres Church noon. Nagpakumpil lang na matatanda kahit 3 lang ata yun o 4 eh. Siguro minsan bigyan po natin din yan Bishop Lito, no? The sacrament of the confirmation. At i-preach po to yung sinare ni Sister Karina, yung the 7 gifts of the Holy Spirit. Ito po ay kinuha to sa Isaiah 11 verses 2 to 5. Yung 7 gifts of the Holy Spirit, kinuha po yan sa Old Testament kay Isaiah chapter 11 verses 2 to 5. Yung mga gifts of the Holy Spirit, katangian po yan Messiah. Katangian po ni Jesus yan. Kaya kapag yung gifts of the Holy Spirit ay kumikilos sa atin, we become like Jesus. Kasi these gifts of the Holy Spirit are the characteristics of the Messiah, the characteristics of Jesus. No, kaya maganda po siguro next year siguro Bishop Lito bigyan din po yung the sacrament of confirmation at mapaliwanag tong gifts na to, no? Maganda yung napag-usapan yung gifts kasi masyado na emphasize yung yung charisms, no? Sinabi ni kaunti na po, mga ilang 3 minutes na sharing, no? Sinabi sa Matthew 17:21, it is not those who say, Lord, Lord, who will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father. Ang papasok sa kaharian ng Diyos ay hindi yung mga basta-basta nagsasabi, Panginoon, nagpagaling ako. Panginoon, nagsalita ako ng tongues. Panginoon, babanggit niya may mag-gifts. Nag-prophesy ako. Pero, sabi ni Jesus, hindi yan pamantayan. Marami kang gifts na tungkol sa charismatic, pero pwede ka mapunta sa impyerno. Kaya kita mo niyo mga ibang mga skandal, kahit marami silang gifts, pero ang importante yung 7 gifts. Kasi yung 7 gifts, ang tawag po dyan, sanctifying gifts. Yung sanctifying gifts yan, para sa ating sarili, maging banal tayo. Yung charismatic gifts, for the service of others yan. So kahit wala kang charismatic gifts na binabanggit ni St. Paul sa ating charismatic renewal, pero yung 7 gifts of the Holy Spirit ay nag-work sa buhay mo, ikaw ay magiging banal at ikaw ay maliligtas. Siguro hanggang doon muna, no? Pag meron akong time pamaya, isisingit ulit ako. Pero in the meantime, mag-share po muna kayo. Thank you very much po sa nag-share. Napakalalim po niya, no? Pwedeng isang topic po yan sa sa retreat, no? The 7 gifts of the Holy Spirit, no? Ako mismo hindi pa nakagawa ng ganyan topic eh. Notes lang nagawa ko notes, no? Pero I plan, no, na makagawa ko ng isang talk on the gifts of the Holy Spirit. Taken from Isaiah chapter 11 verses 2 to 5. Ang tawag dito po ay holiness gifts. Nagpapabanal na biyaya. Na importante sa buhay ng bawat Kristiyano. Sige po, mag-share po siguro. Bishop Lito. Anyway, ako meron binigay sa akin, i-share ko daw. Babasahin ko na lang kasi binigay lang sa akin eh. Sa Biblia, ang mga gawa ng laman at mga gawa ng banal na espiritu ay tinalakay ni San Pablo sa kanyang mga sulat, lalo na sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Narito ang mga talata na naglalarawan sa mga gawa ng laman at mga bunga ng banal na espiritu. Gawa ng laman, earthly spirit or works of the flesh. Galatia 5, versikulo 19 hanggang 21.
Kaya't hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga alitan, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkagalit, mga pagkakabahagi, mga pagkakampi-kampi, mga pagkainggit, mga paglalasing, mga pagkalayawan, at mga bagay na tulad ng mga ito. Pinabalaan ko kayo, gaya ng pagbabala ko noon pa man na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bunga ng banal na Espiritu, Galatia 5, versikulo 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandaang loob, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan at pagpipigil sa sarili laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Paliwanag. Gawa ng laman, tumutukoy ito sa mga makasalanang pag-uugali at gawain na nagmumula sa makalupang kalikasan ng tao. Ang mga ito ay mga kasalanan na naglalayo sa tao mula sa Diyos at sa kanyang kaharian. Bunga ng banal na espiritu, ito naman ay tumutukoy sa mga birtud o mabubuting katangian na ipinapakita ng isang tao na pinamumunuan ng banal na espiritu. Ang mga ito ay bunga ng isang buhay na nakaugat sa pamananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Sa madaling salita, ang gawa ng laman ay ang mga negatibong pag-uugali na resulta ng makasalanang kalikasan ng tao. Samantalang ang bunga ng banal na espiritu ay ang mga positibong katangian na bunga ng pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Actually, ganun talaga po ang gifts of the Holy Spirit is yung matututo kang magbigay ng yung bang bigay na hindi lang yung sinasabi mong yung hindi ka komportable sa binigay mo. Yung ang comfortable ka sa binigay mo dahil medyo malaki. Para bang ano parang urong-sulong ka. Aray. Aray, parang nasaktan ka doon sa binigay mo. Yun ang turo ng Espiritu Santo sa atin na magbigay ng mas malaki doon sa iniisip mo. At yung ang pag-ibig na binibigay natin sa kapwa natin ay yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin na buhay ang nakataya. Di ba ang ginawa ng Diyos sa atin ay sinakripisyo niya yung sarili niya. Yun ay ang totoong pag-ibig. Kaya yung sinishare natin sa isang kapwa natin na mahal ko si ganito, mahal ko siya, mahal kita. O pag tinanong ka, kaya mo bang ibigay ang buhay mo dahil mahal mo siya? Sabihin natin, ay hindi naman gano'n, hindi naman sa gano'n. Pero gano'n ang natural na magiging magiging feelings natin sa una. Pero kung nasa Espiritu Santo tayo, ang turo ng Espiritu Santo, magmahal ka, ibig, ibigay mo ang buhay mo. Magbigay ka, ibigay mo kung anong meron ka. So yun yung nakikita ko na ang Espiritu Santo ay tinuruan kami. Tinuruan kaming magbigay ng naayon sa Diyos. Magmahal ng katulad ni Jesucristo. Yun lang po. Siguro napakadali pero napakahirap pong gawin. Napakahirap pong gawin. Pero pasalamat tayo sa Diyos na alam natin na yung binibigay natin, pagmamahal na binibigay natin sa kapwa,
ay kanyang tinutumbasan naman ng pagmamahal din niya. Yung pagmamahal niya sa atin na hindi tayo magugutom, hindi tayo mawawalan ng pag-asa, hindi tayo pababayaan niya. Kahit anong gawin, kahit anong mga pangailangan natin, ibibigay niya. So yun po ang para sa akin na natanggap ko sa Espiritu Santo. Yun lamang po. Praise. Maraming salamat. Sinabi nga ni John, the Gospel of John chapter 12 verse 24, greater love this no man has that one lay down his life for his friends. No? So, wala nang ihigit pa sa pag-ibig kundi alay ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. At si Jesus, tinawag tayong kaibigan. I no longer call you servants, but friends. No? John 15 verse 15. No? Kaya binigay niya ang buhay niya sa pagmamahal niya sa atin. Dahil tinuring niya tayong kaibigan na. Ang maganda rin po yung sinare ni Sister Karina, yung the gift of courage, of fortitude, na isi-share na niya si Jesus. No? Nung dati parang ano yan, ako ba to? Nag-share ako tungkol kay Jesus. Ito ba ako nag-share tungkol sa Diyos? No? Parang hindi ako ito eh. Yun, epekto po ng Espiritu Santo yun. No? Ipagdasal ang tao. Epekto ng Espiritu Santo yun eh. No, siguro pagdasal ko yung pamilya ko. Oo, walang problema. Doon ka rin tao, pagdasal mo. No, na ano yun, hindi yan natural eh. No, kasi mas natural yung pagdasal mo yung siguro. Matagal ka magdasal para sa mga pamilya mo. Pero pagdating sa ibang tao, sige, sama ka na sa prayer. No? Pero ano yun, ang gift of the Holy Spirit yun. Na ipagdasal mo, the gift of piety, na pagdasal mo yung tao. Purihin ng Panginoon. Sige po, mag-share po iba. Ang mag-share po ay mabibiyayaan po ngayon ng Espiritu Santo. Ayun na may nag-raise na ng hands. Ayun, sige po. Armor of Faith. Sa Armor of Faith. Go ahead po. Go ahead po, Armor of Faith. Kung sino ang po ang nag-raise ng hand. Good morning. Okay, may lang. Sisingit ko lang po ang sinabi ni Bishop yung confirmation kasi Espiritu Santo po ito eh. So mahalaga po dahil Holy Spirit po ito. So ito po ang sakramento ng kumpil o confirmation ay may mahalagang papel sa pananampalataya. Napakahalaga po, no? Kaya mahalagang papel sa pananampalataya at kaligtasan ng isang Katoliko ayon sa katekismo, no? Ang kumpil ay isa sa mga tatlong sakramento ng inisyasyon. Alam naman natin na hindi po kompleto ang binyag kung wala po itong tatlong ito. The complete organisasyon ay kasama po ang kumpil. Kasama sa binyag at Eucharistia. Ang mga sakramentong ito ang nagpapasok sa atin sa buhay Kristiyano. Sa sobrang napakahalaga nito, kailangan nagbibigay ng biyaya. Nagbibigay ng biyaya ng Espiritu Santo upang lumago sa pananampalataya. Kaya kinukumpilan po tayo para lumago sa pananampalataya. Sa tubig po, nililinis po tayo sa ordinary nating kasalanan. Of course, sa body of Christ, ito po ay napakalago sa ating pananampalataya sa tulong po ng Espiritu Santo. Biyaya at kahalagahan ng kumpil, ito naman tungkol sa Biblia, no? Sa Acts, sa Aklat ng mga Gawa. Sa tulong ito ay pinapakita ang pagbibigay ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng, siyempre po, dalihan sa mga kamay ng mga apostol. Sinasalamin nito na nagpapalakas ng pananampalataya at ng pagtunggal ng Espiritu Santo na siyang layunin ng kumpil, no? Ganong kahalaga. No? Aklat pa rin ng mga Gawa, ito rin pinakita din po ng Pentecostes, kung saan ang mga apostol ay napuspos ng Espiritu Santo. Alam naman natin po na kahit matagal nila nakasama si Kristo, naroon po yung kanilang nabibigyan rin sila kaya sa Espiritu Santo. Gaya ni Sister Karina, nagkaroon po sila ng alam naman natin po na nagtakot silang ng pinugi si Kristo. Nung namatay si Kristo, wala silang ginawa ang dinagdago. Pero subalit sa pamagitan po ng Espiritu Santo, naging matapang po silang lahat gaya po ng mga taga-Christ family. Kung saan mga apostol ay napuspos ng Espiritu Santo ay isang biyaya ng kumpil. Dito natanggap nila ang kapangyarihan at ang naipahayag ng Ebanghelyo. Sa pamagitan po ng Espiritu Santo, naging matapang po kahit mabilanggo po sila, kahit usigin po sila. At pwedeng mangyari at nangyayari sa ating kapanahunan. Katulad ng ibinigay ng kumpil sa bawat Kristiyano. Biyaya at kahalagahan ng kumpil
Sinabi rin po sa ating katisismo, hindi ko na papagitin po yung mga artikel at mga numero. Ang kumpil ay ganap na nagiging sakramento ng bagong tipan na may kaganapan sa pamagitan ng pagbibigay ng Espiritu Santo. Ito ang nagbibigay ng espiritual ng silyo na nagpakumpleto sa biyaya ng binyan. Ito po ang naging kaganapan ng inisasyon. Binibigyan tayo ng lakas upang maging aktibong saksi sa pananampalataya. Nagiging matapang tayo sa ating pagpapalaya. Naging matapang tayo na isabuhay ang ating pananampalataya. Ang kumpil ay nagpapalalim ng ating pag-iisa kay Kristo at nagpapatibay ng ating ugnayan sa simbahan. Nagbibigay ito ng lakas ng Espiritu Santo na nagpapatotoo sa pananampalataya at ipaglaban ito dahil sa Espiritu Santo ayon sa ating katisismo. May klingkulang sa pamagitan ng kumpil, ang Katoliko ay tumatanggap ng isang espiritual na tatak na nagpapahiwatig ng ganap na pakikilahok sa buhay ng simbahan. Ito ay nagsisilbing biyak na nagpapalaya sa atin upang maging ganap na mga anak ng Diyos. Masigasig sa pagsunod kay Kristo at matapang na ipahayag ang ating pananampalataya sa harap ng anumang sinin. Kapag naduduwag tayo, isip-isip tayo, baka wala pa sa akin ng Espiritu Santo. Ikinahihiya at kung dumalo sa mga prayer meeting at mga Bible study, baka malaman ng iba na ito ay nagbago na ng relihiyon. Nagkaroon tayo ng lakas at usipin pa tayo, no? Ibahagi sa buhay ng simbahan. Naduduwag ba tayo makaihalubilo sa mga buhay na simbahan? Si Karina at si Aldrin, natutugis po sila sa kanilang pakikiisa sa San Martin de Porres. Pero nagiging makapaw ang kanila, gamitin ko na po yung salitang santo. No? At nakakapag na itinataya ng ating pananampalataya, hindi lang mga salita. Hindi lang tayo magaling sa salita tulad ng ibang mga dipista. Ang totoong makakapang ay nakikita kung ano sa mamuhay. Ang kumpil sa makatuwid ay isang mahalagang patungo sa ating kaligtasan dahil pinakakumpil ito ang pananampalataya binibigyan tayo ng mga biyayang kailangan upang mabuhay bilang nasunod ni Kristo. Sinisimulan tayo sa aktibong pakikilahok sa misyon ng simbahan. Maraming nakakait na pero sumimakais lamang po natin para masabi lang po, ang Espiritu Santo, hindi lamang mga gifts, hindi lamang mga bunga, kundi ito rin po ay bibigay ng tapang. No? Isa sa pinakahalagang po kasi natinan po ito ng mga interpret connection, mga Life of the Spirit seminar. Kadalasan po ang hinahanap po ng gifts, magkaroon ng anting-anting, magkaroon ng kapangyarihan. Kadalasan po, makin po ng LSSS, gusto lang po magkaroon ng gibugtang. Mahalaga po ang gibugtang dahil pakikipag-usap po Spirit to Spirit. Pero sabi nga, mahalaga ito. Pero kung hindi naman kinabang ng audience, hindi naman naiintindihan ng audience, paano naman ang kanilang buhay? So katulad ni Kristo, sabi niya hindi lamang sa kanyang salita, ano sinabi niya, kung hindi kayo maniwala sa sinasabi ko, paniwalaan ninyo yung mga ginagawa ko. So ano sabi ni Christ? Kung ano ninyong maniwala sa sinasabi ko, paniwalaan ninyo yung mga ginagawa ko dahil ito po yung totoo. Ibig sabihin, ano pong totoo na sumasakit ng Espiritu Santo, nagbago ng mga ni Christ family, nagbago ng lamig na malaman na sa ating nga ng Espiritu, ng lamig na tayo dahil sa problema na sa problema ang tanong sumasa ating kaya ng Espiritu Santo. Yun lamang po at magandang gabi. Salamat po. So, yun. Ayan, napakaganda po ng paliwanag ni Bishop Lito. Meron pa po bang gustong mag-share? Ang premyo po ay biyaya ng Espiritu Santo. Yun, Bishop. Bali parang, tanong ko lang po, Bishop. Tanong lang po. So, bali, Bishop po yung ganun, parang yung na-mention ko na shampoo, no, na yun siya. Na parang, yung parang nag-highlight sa akin doon, yung tapang. So, parang, unlike before, so parang sobrang, ano ko, parang, yun siguro nagtumatanim sa utak na kapag ka nag-share ka ng words of God.
tapos parang minention mo yun sa tao, parang, uy, born again na si Karina. Kaya hindi na yan, kaya nag-share na yan ng ano, nagbago na yan. So parang ganun, so parang ako nung na-realize ko, while I'm sharing or while I'm parang gusto ko maramdaman din nila yung nararamdaman ko na yung hindi na ako, unlike before, pag nagbigay ako ng 50 pesos, ng 1,000, ng 10,000, ng 20,000, sobrang scared what going to happen tomorrow. Tapos yung mga kapatid ko, parang yung worry nila, when they give something talaga, parang they worry about tomorrow. Sa parang ako ngayon, at this moment of my life, gusto ko siya ma-share kasi I really don't know what happened tomorrow. Nobody knows what's going to happen tomorrow. So parang nare-realize ko ngayon si Sister Edith. Kasi Sister, ano ba pangalan nun? Sorry, nagbigay ng pera. So parang na-realize ko ngayon na ano, na, sorry, sino ba yun? Sister Jess? Yung isa, nalimutan ko, sorry po. Sir, Sister Edith. Tapos, na-realize ko yung parang walang hesitation when you give something. So parang feeling ko, yun yung works ni Holy Spirit na hindi mo wino-worry yung tomorrow. Kasi when you give, talagang parang ito yung way ni God sa amin na, uy, kasi yung mga kapatid ko nag-aalala sila kasi we have to give something to our uncle na mag-undergo ng operation, na matinding operation. Ano, sabi ko, ano, ang bibigay nila ganitong halaga. So, sobra na yung pag-aalala nila. Tapos yung mga ano, sabi ko, bakit ako parang iba na, hindi na ako ganun na napaka-warrior ko talaga na nabibigay ko yung ganitong halaga. Naisip ko, uy, baka mawala ako bukas, at least napaligaya ko yung buhay pa. So, yung parang, yan po yung katapangan na nare-realize ko ngayon, yung works ng Holy Spirit in my life, in our life. Yun po. Salamat po. Kailangan ko lang ma-share kasi talagang sobrang, ngayon, habang nagsasalita po ako, naiiyak ako kasi sobrang nararamdaman ko na sobrang works ng Holy Spirit kasi talagang every talaga na hindi dapat, parang naisip ko lang po ito, sinabi ni Sister Jess na nag-a-alarm siya just to pray the Holy Spirit. Ako parang feeling ko, even I'm taking a bath, kailangan ko siyang i-pray kasi parang thank you talaga Holy Spirit kasi nagbago po talaga. Nagbago. Hindi pa naman siguro grade 6 or college graduate yung pagbabago ko, pero at least naging grade 1 siguro in God's grace. Yun lang po. Salamat po. Sister, ayun. pag po yung Espiritu Santo sa Grabe, no? Overwhelming eh. Overwhelming talaga Sorry. yung ano. Thank you po kasi nalaman ko what Holy Spirit's ano talaga works as. So parang pag nandun ka pala sa Siyam na yon, parang uy, parang nandun ako Thank you God, thank you Holy Spirit. Yun po. Parang beyond the expectation of the ano, the receiver. Sabi, Beyond. Sorry po. Na-overwhelm Beyond. po ako. Sorry po. Sorry. Yun po. Thank you po. naisip ko tuloy sa mga sharing mo. There was a time, di ba, a few months ago, I was sharing how I was so bold enough to talk to people, lay hands, pray for them when I was at the hospital. Yes, opo. Pero the past few weeks na may nilalakad kasi ako Peles, parang sobrang yung patience ko na test talaga, and I can admittedly talaga na ano ko na parang nanalo si Satan na sa PSA pinagtulungan ako ng 3 matanda, pinagsalitaan ako tanga. Parang sabi ko, ito na naman ako, yung patience ko kasi haba na naman ng eyelashes ko. Parang ano yung parang feeling ko nagwagi si Satan kasi talagang tatlo sila pinagtutulungan ako, pumatol talaga ako. Parang naisip ko tuloy na nung nabubuhay yung isang friend ko, si Sister P, pag nakasimangot ako, sasabihin niya, yan ang Kristiyano, nakasimangot. Para bang, nasaan si Kristo? Nakikita ba nila si Kristo sa akin the past few days na nasa labas ako, na nag-iinit ang ulo ko sa pila, sa lahat, sisingitan ka, mga matatandang pasaway, nasa pila ako na senior kasi senior na ako. Parang, alam mo yung sis, yung sharing mo, parang ano sa akin kalapit, sampal, whatever, na the past few days, nakita ba ng mga tao si Kristo sa akin?
Kaya yung sharing mo, it's a reminder for me, for all of us, na kailangan talaga sa buhay natin, ting lalabas tayo, ting magsasalita tayo, makikita si Kristo, mararamdaman si Kristo sa atin. Kaya salamat, sister. Salamat sa Laging laging manghingi ng guidance sa Holy Spirit talaga. Tapos napansin ko rin po, Bishop Joe, na when time na tungkol kay God, everybody's quiet. I really don't know. Parang when I talk, sabi ko, you know why? So parang nag-start parang ako, parang nag-works na yung Holy Spirit. Matatanda po yung kausap ko. It was yesterday lang. Sa nangyari yun. So sobrang umiyak yung mga nakakausap ko. So parang naiyak ako. Sabi ko, is it works of Holy Spirit to? Kasi hindi ko talaga alam na ganito yung magiging nila, a response Reaction. nila, reactions. So parang sabi ko, napakasimple lang po ng sinabi ko. I remember, if I remember right, sabi ko. You know why? Sabi ko, yung nasi-share ko talaga, I try my very best during the sleep moment of my life, which is 3 o'clock. Let's try to be compassionate with God, yung divine mercy. So yung mga ganon. Tapos, lagi niyo pong ipipray yung Come Holy Spirit is just a little of 6 stances lang po siya or pray or sentences. So, ganun ko na siya na-share. And they're very quiet. So, parang silang sinabuyan ng Holy Spirit. So, ganun po talaga. Tapos, na-realize ko po ngayon, nung nabasa ko kay Bishop Lito, from Monday until now, kasi matagal na po niya sa akin nabigay yan eh. Tapos sabi ko sa sarili ko, kaya parang talagang work siya ng Holy Spirit kasi hindi ko kayang mapatigil yung mga tao just to tell them na try to share your time, 3 o'clock. I know this is a sleeping moment of our life. Pero try kasi 15 minutes lang siya. So parang thank you God talaga. Parang they are all quiet and listening talaga. So yun po talaga. Salamat po. Yes po. Oo, ang narinasan ni Sister Karina, yung parang si Saint Peter, habang nakasalita siya, bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig. Kila Cornelius, sa chapter 10 ng Acts of the Apostles, no? Ganun din pong Holy Spirit kumikilos sa atin at sa ating pagkatao, makikita mo kung paano ang Espiritu Santo ay bumababa rin sa kanila. No, kaya that is a very good testimony, Sister Karina, sa iyong experience na glorify natin ng God Holy Spirit, no? Na kung maging bukas tayo, hindi natin alam ginagamit pala tayo. We praise God, no? Nung mga ganung moments, no? Thank you Lord, no? Thank you. Reminder, tama sabi Sister Jessica, para sa ating lahat, no? Ganun, ay pagdasal po natin ang bawat isa sa atin, no? Na ma-renew ng Holy Spirit, no? Nung binanggit ni Brother Aldrin, in the works of the flesh and the works of the Holy Spirit, no? Pagdasal natin si Brother Aldrin, si Armor of Faith Prayer Group, si John Paul, si Brother John, si Brother Alvin, Sister Karina, si Ate Edith, Sister Jessica, Ate Baby, at Sister Mary Judeline, si Sister Lynn, sino yung letter L tapos Peralta apelyido niya, saka si Kite, no? Pagdasal din natin may sakit si Sister Emily, no? Saka Sister Levy. Si Sister Levy nasa ngayon? Nasa Canada. No, baka makita kayo diyan, Ate Edith, no? Hindi ko alam kung saan lang sa Canada. Sige po, the blessing of the Lord be upon all of us. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you. Fruitful sharing. Thank you. Thank you. Thank you. Bishop Joel. Thank Bishop you. Lito, salamat po. Purihin ng Thank you Panginoon. po. Perfect. Praise the Lord. Thank you, Bishop Lito. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank much. you sa mga nag-attend ngayon. God bless po sa inyong lahat. God bless po. God bless po. God bless you.